Magandang umaga po sa inyong lahat. Malapit na po uling magpasko. At nung ako po ay bata, at siguro hanggang ngayon, no? Siyempre, sino ba naman sa atin yung ayaw makatanggap ng regalo? Gusto natin yan. And just the thought of receiving gifts, yung maisip mo pa lang na, nako, mag-exchange gift kami. Ibibigay kaya yung nasa wish list ko. No? Tapos matanggap mo yung regalo. Minsan parang gustong-gusto mo na agad buksan. Di ba? Gadget kaya yung ibibigay sa akin o yung matatanggap ko. T-shirt. O kaya ampaw. Nako, panyo kaya. O kaya yung palagi nating natatanggap pag Christmas party, mug. No? Lagi yan. O kung ano man yan, receiving a gift is always an experience of wonder, anticipation, and excitement. But see, my dear friends, many times, when we receive gifts, we are not appreciating them well. O siguro akala natin, na-appreciate na natin yung regalo. But in reality, we are not. No? Nung ako po ay college, meron akong kaklase, yung t-shirt niya laging butas-butas, no? Yung white t-shirt niya. At minsan po, pumasok kami sa kanyang kwarto, kita namin, ang daming bagong t-shirt sa kanyang cabinet. Naka-plastic pa. At tinanong namin, ang dami mo naman palang bago. Ba't hindi yan yung ginagamit mo? Sabi niya, actually, bigay pa yan nung last na Pasko. Kaya lang, baka kasi maluma. Kaya hindi ko ginagamit. No? At hindi po ba yung iba sa atin, sa ating mga, ano ba ang tawag ng cabinet, o sa aming platera, yung tawag. Doon nakalagay yung mga baso natin, no? Mga pinggan na inilalabas lang natin kapag may okasyon, kapag pista, no? Yung mga teacups na may mga design, noon lang natin inilalabas kasi baka maluma, hindi natin pwedeng gamitin sa pang-araw-araw. At may iba pa, may koleksyon ng mga kung ano-ano, regalo, pero hindi natin ginagamit dahil baka maalikabukan, baka maluma. And so, many times we hoard those gifts instead of appreciating them. We keep them as if relics to be venerated. And we are not being appreciative in a sense. Alam niyo po kung bakit? It's because the giver wants us to use them. Nais po nung nagbigay na gamitin natin yung mga ibinigay sa ating mga regalo. Hindi lang i-display sa ating mga bahay. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo ngayon, nadinig po natin yung kwento ng tatlong katiwala. Each servant receives differently from their master. Sa English translation po, 5 talents, 2 talents, and 1 talent. Sa atin, sa Tagalog po kasi 5,000, 2,000, 1,000 na translate na. Pero sa original na konteksto daw po, yung talents, hindi lang 1,000 ang equivalent nun. So pag binigyan ka ng 1 talent, ang 1 talent daw po ay equivalent to 6,000 days of daily wage. So yung 1 talent, hindi lang yung 1,000. So kung ita-translate po natin ngayon, yung equivalent, sa 600 pesos na lang na daily wage, times 6,000 days. Yung pinakamababang alipin na binigyan ng 1 talent, ang pinagkatiwala sa kanya, nung amo niya, ay 3.6 million pesos. Yung binigyan ng 2 talents, ibinigay sa kanya, estimate lang po 7.2 million pesos. At yung 5 talents, 18 million pesos.
But of course, sa conversion na po yan natin ngayon. But roughly, medyo ganun ang equivalent before. Ganun po kayaman yung amo. But you know, what is most noteworthy with this is not how rich the owner was, but it is about how he entrusted his wealth according to their own capacity. Sabi po, depende sa kani-kanilang mga kakayahan. Hindi parehas sa lahat. Depende sa abilidad, depende sa performance rating. Siguro naisip niya, dahil alam kong mahusay si Juan, mas malaki yung ipagkakatiwala ko sa kanya. Si Pedro hindi ganun kahusay, pero masipag naman. Mas mababa ng kaunti yung ibibigay ko sa kanya. Pero si Judas, tamad to eh. Mukhang walang magandang gagawin. Pero sige, pagtiwalaan ko pa rin, susugal pa rin ako para sa kanya. My dear friends, each of us receives different and various gifts and charisms from the Lord. Iba-iba po tayo ng kakayahan, pagpapala, talento at biyaya mula sa Diyos. And the very best way to show our appreciation and gratefulness to the Lord for all these free and undeserved gifts from His goodness, use them to serve God and share them to other people. Ang problema po kasi minsan sa atin, magaling tayo sa isang bagay, pero hanggang doon lang. Magaling ka lang. Matalino tayo sa isang bagay, pero doon lang, matalino lang. Alam mong may potensyal ka sa isang aspeto, pero hanggang doon lang, hanggang potensyal lang. Dear brothers and sisters, the Lord wants us first to maximize our God-given capacities and then use them for His greater glory. Paano po? Kung ikaw ay magaling sa computer, baka maganda mag-apply ka as volunteer ng ating social communications ministry. Kung ikaw ay may nararamdaman na pagtawag ng Panginoon, ay, labas ka pagkatapos ng misa, nandyan ang ating vocation fair. O pag na-feel nyo, yung apo nyo, yung anak ninyo, meron yatang pagtawag galing sa Panginoon. Isama nyo mamaya, hanggang gabi po ang ating vocation fair. Kung ikaw ay marunong tumugtog at kumanta tulad ng ating choir, baka maganda, sali tayo sa ating music ministry. Nangangailangan pa ng miyembro. Kung ikaw naman ay medyo nakakaluwag-luwag sa buhay, tulong tayo sa mga programa ng ating parokya. Kung ikaw ay guro, gamitin mo yon para maging mabuting halimbawa sa iyong mga estudyante. Kung ikaw ay businessman, baka maganda, gamitin mo yon para makatulong sa iba nang hindi nandaraya. At kung kami, mga pari at mga diakono, sana gamitin namin iyon upang mas maging tapat at instrumento ng Diyos sa tao. Mga kapatid, ang atin pong liturgical year ay patapos na. Huling Sunday na po ngayon in ordinary time. Christ the King na po next week. And our gospel today is teaching us to prepare for the end times. Lahat tayo ay may kanya-kanyang regalo o karisma galing sa Diyos. Bata, matanda, isip bata o mukha lang matanda. Ang mahalaga, ang biyaya ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng Panginoon ay lagi nating gagamitin. Dahil ito ay mga regalo galing sa Panginoon. At alam niyo po, in the end, mind you, sa palagay ko po sa akin lamang po ito. Sa tingin ko po, kung hindi man naging successful in the end, yung mga katiwala sa mabuting balita, kung yung binigyan ng 5,000, ginawa niya talaga yung best niya. Pero nalugi pa rin siya.
at nabawasan man yung pera ng amo in the process, I don't think pagagalitan sila ng amo. I don't think pagagalitan sila. Kasi po, hindi naman kasi outcome yung nais ng amo. Kita nyo naman po, sobrang yaman na niya. Ang gusto niya ay yung proseso. Ang gusto niya yung ginawa ng mga katiwala. Kaya nagalit siya dun sa huli. Kasi yun, walang ginawa. Kaya siguro, kung nalugi man, ipapatawag niya siguro yung mga katiwala, tatapikin sa balikat, at sasabihin ng mahinahon, okay lang yan. Well done pa rin. Good and faithful servant. Amen.